Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay naganap taong 1994. Isa po akong pulis na may misyong ubusin ang mga kriminal sa bayan ng Tarlac. Naging bahagi po ako ng Special Squad sa pangunguna ni Colonel Madarang. Nagsimula po ang nakakakilabot kong karanasan nang madistino ako sa baryo ng Alimpurog, kung saan ay binago talaga nito ang buhay at paniniwala ko. Sisimulan ko po ang aking istorya sa araw na nakatanggap ako ng misyon sa isang warehouse kung saan ay kailangan naming hulihin ang number 1 most wanted sa lungsod ng Tarlac. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Emil. At ito ang aking kwento. Tanghaling tapat nang pasukin namin ng aking kaibigang si Noel ang warehouse na pinagtataguan ng most wanted criminal sa baryo ng probinsya ng Tarlac. Full magazine ang kalibre 45 kong baril habang nagtatago ako sa likod ng mga container van. Pinag-aralan muna naming mabuti ang mga galaw ng mga kalalakihang nagbabantay sa lugar na yon. Mataas na kalibre ng mga baril ang hawak nila na handang makipagsabayan sa amin anumang oras na kami ay umatake. Lumingon ako sa mga kasama kong naghihintay sa utos ko. Itinaas ko ang kamay ko, saka ako tumingin sa kaibigan ko. Tumango naman si Noel bilang senyas na handa na ang lahat. Ang order sa amin nang nakatataas, shoot to kill. Nang masiguro kong yun na ang tamang pagkakataon, ibinaba ko na ang kamay ko bilang hudyat sa pag-atake. Unang hakbang, warning shot ang agad na umalingaw-ngaw sa paligid. "Pulis to! Walang kikilos sa masama!" Nanlaki ang mga mata ko nang agad silang nagpaputok ng baril para gumanti sa akin. Mabilis akong nakaiwas at gumanti rin sa kanila ng putok. Umalingaw-ngaw ang palitan ng mga putok ng baril sa pagitan namin at ng mga kalaban. Bumulagta ang dalawang lalaki. Maya-maya pa, may lumabas na 2 pang lalaki mula sa loob ng warehouse. Nakipagsabayan sila sa amin ng putok ng baril. Parang patintero ang naging labanan sa pagitan naming mga pulis at ng mga kriminal. Wala silang balak magpahuli ng buhay. Nag-unahan kami sa pagtago dahil halos paulanan kami ng mga bala. Saglit akong nagkubli sa likod ng container van. Umikot ako sa kabila. Saktong paglabas ko sa pinagtataguan ko, nagpaputok ako ng baril sa mga ito. Tinamaan ko sila sa pagitan ng kanilang mga mata. Sabay silang bumagsak sa semento habang bumubulwak ang kanilang dugo mula sa nabutas nilang noo. Sharpshooter ako, kaya bihira akong magkamali. "Okay, Ben. Secure the area." Sargento, sa tingin ko tumakas na ang iba. Hindi ito sapat sa bilang na sinabi sa atin ng ating informante. Sabihan mo mga bata, umikot sila sa likod. Papasukin natin ang loob ng warehouse. Saglit na umalis sa harapan ko si Noel. Tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ng iba pa naming mga kasama. Umikot sila papunta sa likod. 2 pulis naman ang kasama ko nang pasukin namin ang loob ng warehouse.
Saglit akong tumigil sa paglalakad. Nang mapansin kong tahimik ang loob nito, iginala ko ang paningin ko sa paligid at nakita kong may kulay asul na mga drum sa harapan namin. Hindi ko inaalis ang pagkakatutok ng aking baril sa mga ito. Sinenyasan ko ang mga tauhan ko upang lapitan ang isa sa mga drum. Ngunit nagulat ako sa biglang pag-angat ng takip ng drum at lumitaw ang isang lalaking nakatutok ang baril sa akin. Naunahan ko siyang paputukan ng baril. Tumama ang bala ko sa leeg nito, sabay bagsak nito sa semento. Dahil doon, pinaulanan namin ng mga bala ang lahat ng mga drum na naroroon. Sabay-sabay na natumba ang mga yon sa sementadong sahig. Lumitaw ang mga taong wala ng buhay at duguan. Nilapitan ko sila at sinipa ko sa malayo ang mga hawak nilang baril. Sa likod, puntahan nyo. Napapalaban ng mga kasama natin. Dali! Sunod-sunod ang putok ng mga baril. Palitan yon hanggang sa tumahimik. Maya-maya pa ay merong pumasok na isang lalaki sa loob ng warehouse. Naunahan niya ako ng tutok ng baril, kaya hindi ako nakagalaw. Ngumisi ito nang mapansing wala akong laban. Napalunok ako ng laway dahil sa labis na pag-aalala. Lalo na nang dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang sinasabi nitong wala na akong bala at katapusan ko na. Nang makita kong kakalabitin niya na ang gatilyo ng kanyang baril, napapikit ako. Kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril sa paligid. Sa pagmulat ng mga mata ko, pinakiramdaman ko ang sarili ko kung nasaan ang tama ko. Pero nagulat ako nang makita kong natumba ang lalaking may tutok ng baril sa akin at lumitaw ang kaibigan kong si Noel. Mula sa likuran nito, lumapit siya sa akin habang nakasuksok ito ng baril sa kanyang bewang. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang mapagtanto ko na iniligtas ako ng kaibigan ko. Noel, anak naman ng 10 tipaklong, oo. Bakit ka pumikit? O ano, wala na ba kalaban? Wala na siguro, tol. Yan na sigurong natira. Pre, muntik na ako dun, ha. Salamat dumating ka. Sabay tapik sa balikat ko ni Noel. Hindi ako makapaniwalang buhay pa ako ng mga oras na yon. Pambihira ka naman kasi, pare. Sukat ba naman pumikit ka eh? Wala eh. Naubusan na ako ng bale. Sus! Di sana nakipagsabayan ka na lang kaysa matigok ka. Naunahan ako nung gagawin ko. Sa susunod, huwag ka kasing sugod ng sugod. Kung hindi lang mataas ang ranggo mo sa akin eh. Katakot-takot na sermon ang aabuti mo sa akin. Oo na. Basta, kapag nandiyan ang mga kasama nating pulis, huwag mo akong kakausapin ng ganyan, ha. Baka pag-initan ka nila, sige ka. Bakit nila ako pag-iinitan? Di, sumipsip din sila sa'yo. Huwag nilang pakialaman ang diskarte ko. Oo na. Sabay akbay ko sa kaibigan ko nang lumabas kami sa warehouse. Nang maipon namin ang mga bangkay, ay nagtungo kami sa presinto. Inireport namin ang matagumpay naming paghuli sa mga kriminal. Isang bagay na hindi nagustuhan ng human rights attorney na si Lea Sandoval. Kaya, nang makasalubong kami sa opisina ng superior namin, alam kong siya na naman ang nagreklamo sa akin. Pare, huwag na muna tayong pumasok sa loob ng opisina ni Sir. Kumain muna tayo, tara. Ay nako, konting hakbang na lang sana eh. Tara na. Mukhang alam ko na kasi mangyayari sa loob eh. Nakita mo naman, di ba? Kalalabas lang ng opisina ni Lea. Oo nga no, kung sa bagay tama ka. Tara na nga. Masaya kaming nagtungo sa karinderya
na malapit sa presinto namin. Sa kalagitnaan ng pagkain namin ni Noel, nagpaalam itong iihi muna. Kaya naiwan akong mag-isa sa lamesa. Pero nakakailang subo pa lang ako ng kanin nang bigla kong napansin ang paghablot ng isang lalaki sa bag ng isang babaeng buntis. Dahil nakipaghilahan ng buntis, sinipa ng lalaki ang tiyan ng babae. Mabilis akong lumundag sa bintana ng karinderya. Sabay bunot ko ng baril at hinabol ang snatcher. Tumakbo ito papasok sa isang maliit na eskinita. Nagbigay rin ako ng warning shot para tumigil ito. Ngunit mas binilisan pa ng lalaki ang pagtakbo para makatakas. "Tigil! Pulis to!" Wala na akong nagawa, kundi ang paputukan siya ng baril. Tinamaan siya sa kanyang balikat. Daplis, kaya nakatakbo ito at nakapagtago sa isang abandonadong bahay. Pumasok ako sa loob ng bakuran nito at nawala sa paningin ko ang snatcher. Inilinga ko ang paningin ko sa paligid, pero hindi ko na nakita ang lalaki. Maya-maya pa, biglang may sumipa sa aking kamay, kaya nabitiwan ko ang baril. Inatake ako ng holdapper gamit ang hawak niyang kutsilyo. Sinabi nito na kung mapapatay niya raw ako, ay panlabing-isa na raw akong pulis na mapapatay niya. Ako, hindi mo ba ako tatanungin kung magiging pang-ilan ka na sa mga kriminal na napatay ko? Ngumisi ang lalaki at itinutok niya sa akin ang patalim nito. Sabay wasiwas sa ere habang lumalapit sa akin. Iniwasan ko ang kanyang pag-atake. Gumanti ako sa kanya ng dalawang magkakasunod na sipa na tumama naman sa kanyang dibdib at sikmura. Bumagsak siya sa tabi ng baril ko. Nang dadamputin niya yon, ay mabilis ko siyang inunahan. Nakuha ko agad ang baril at pahiga akong nagpaputok ng baril. Bumaon ang bala sa pagitan ng kanyang mga mata. Bumangon ako para lapitan ang snatcher. Dilat ang kanyang mga mata na mayroon pang umaagos na dugo mula sa butas nitong noo. Dinampot ko ang bag, pero nakarinig ako ng yabag ng paa mula sa likuran ko. Mabilis kong itinutok ang baril sa pinagmumula ng ingay at nakita ko ang kaibigan kong si Noel na mabilis nagtaas ng dalawang kamay. "Pare, teka! Ako to!" Anak ng putya, nagulat ako sa iyo ha. Ba't di ka agad nagsalita? Muntik tuloy kitang maputokan eh. Alam ko naman mabilis sa mga mata mo eh. Kaya hindi mo agad makakalabit ang gatilyo. Ibinaba ni Noel ang dalawa niyang kamay. Saka siya lumapit sa akin at tinignan ang sinapit ng snatcher. Grabe ka talaga, pare. Hindi ka talaga bumubuhay ng kriminal. Hiyari ka na naman niyang kay Lea. Pabayaan mo siya. Kaysa naman akong patayin niyan. Hindi ako basta-bastang pumapatay ng kriminal, pare. Lalo na kung hindi napapatunayang nagkasala siya. Basta mag-iingat ka palagi, pare ha. Baka maulit sa'yo yung nangyari kanina. Ay nako, humihilang ako, sumugod ka na kagad. Di mo na ako hinintay. Pare, nakita ko eh. Inagawan niya ng bagyong babaeng buntis. Sinipa pa. Kailangan namang hintayin pa kitang matapos umihi bago ako rumisponde. Kaya anong gagawin ko? E di hinabol ko na kagad kaysa makatakas pa. Wala kang takas. Tigok eh. Dilat pa ang mga mata. Nilagyan mo na naman ng tingga sa noo, pare. Ay nako, pambira ka naman, oo. Talagang hinabol mo pa hanggang dito ha. Eh anong gagawin ko? Dito tumakbo eh. Isa pa, baka may mga kasama siya rito, pare. Alerto ka. Wala siyang kasama. Talagang mag-isa lang kumilos ang taong yan. Parang ang namumukhaan ko siya. Siya yung patong-patong ang kaso. Kasalang panghablot ng bag at pagpatay sa kanyang mga nagiging biktima. Ang alam ko eh, maraming pulis na rin ang nayari niyan eh. Tama lang pala ang nangyari sa kanyang yan. Oo pare, sobrang talaga lokong yan. Grabe no, ang tatapang nila.
Kahit nakikita tayo, yung mayari pa rin. Oo nga eh. Oo nga pala pare. Mag-report ka na sa headquarters. Tumawag ka. Nakangising inilahad ni Noel ang kanyang palad para humingi sa akin ng perang panghulog sa telepono. Pare, yung panghulog, akin na. Ha? Anong panghulog? Di panghulog sa telepono. Abonohan mo na muna. Pare, kahit amuin mo ko, hindi ako makangamoy piso. Wala akong kabarya-barya sa bulsa, ano ka ba? Habang nagsasalita si Noel, palayang ka pa ako sa bulsa ko. Mabuti na lang at meron akong nahawakan 3 piso. Ang telepono nung panahong yon ay kailangan hulugan ng piso para makatawag kung kanino. Pampihira ka naman oo. Panglugaw ko pa to eh. O yan. Sus, napakakuripot mo naman. Wala man lang bang pang merienda? Sige na. Hihirit ka pa eh. Napapailing na lang ako nang itulak ko palayo si Noel. Pero bigla siyang tumigil sa paglalakad at muli siyang nagsalita. Pare, siya nga pala. O ano yan? Bukas pare, magre-report na naman tayo sa Antay-Mago. Magiging sikreto na tayo pare. Yung hindi mo na kailangan mag-uniforme ng ganito. Oo nga pala no. O bukas ha, huwag mong kalimutan ha. Oo na. Wala, sige na. Mag-iingat ka. Tinapik niya ako sa balikat, saka siya umalis. Ang Antay-Mago ay lihim na organisasyong humuhuli sa mga aroganting pulis. Sila ang priority namin para matigil na ang paggawa nila ng kabalbalan sa batas. Hindi namin kailangan magsuot ng uniforme dahil kailangan naming magpanggap na sibilyan. Pagkalipas ng 2 araw, magmula nang mapatay ko ang snatcher, naging sikat ulit ako sa mga pahayagan. Naging mabango na naman ako sa mga kawani ng nagpapatupad ng human rights. Hindi ko alam kung bakit madalas akong pag-iinitan ng kanilang abogadang si Lea Sandoval. Kaya mabanggit pa lang ang pangalan niya ay umiinit na kagad talaga ang dugo ko. Isang umaga, habang nasa karinderya kami ni Noel, ay pinag-usapan namin ang tungkol sa armor ban. Tinambangan ito ng mga rebelding kawatan kung saan ay pinatay nila ang lahat ng mga sakay ng armor ban at idinamay pa nila ang 2 sibilyan. Sobra na ang karasang nangyayari dito sa Tarlac pare. Wala na sino ah. Lahat pinapatay. Kaya nga eh, masisisi mo ba ako kung bakit kamatayan din ang hatol ko sa mga kriminal na yan? Di naman kita sinisisi pare. Gusto ko nga ginagawa mo eh. Kaya lang, hindi talaga nating may iwasang may masasagasaan tayong malaking sindikato. Aba, mahirap na. Baka may tao na pala silang inupahan para patayin ka pare. Hindi natin alam ang galaw ng mga kalaban natin. Tiwala ako sa impormante nating si Ato. Kikilos pa lang ang kalaban para patayin ako. Napipigilan na kagad sila ni Ato. Ay nako, ako lang naman pare, nagpapaalala lang. Tsaka, concern lang ako sa'yo pare. Ano nga palang balita kay Ato? May impormasyon na ba mula sa kanya? Wala pa eh. Pero, nakapasok na siya sa grupo ng mga rebelding tumangay ng pera sa armor ban. Si Ato ang nag-iisa kong impormante o asset na marami ng nare-resolbang kaso. Nang mga sandaling yon, ay kabilang si Ato sa grupo ng mga holdapper na siyang sunod na target namin. Naghihintay lang kami ng utos mula kay Colonel Madarang. Ayon kay Ato, may lakad sila ngayon. Balak nilang pagnakawan ng bangko na malapit sa palengke. Ang mga anak ng putya, sa ilalim ng lupa dumaan. Pakisabi kay Ato na mag-iingat siya dahil baka mahalata siya ng kalaban at hindi siya umabot ng buhay. Madalas ko naman siyang pinapaalalahanan eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, dagdagan mo ang kanyang sweldo. Aba,
Dumadaan na siya sa ilalim ng lupa. Baka sunod niyan, sa ilalim na ng bulkan, pare. Puro ka namang kalokohan eh. O ano? Wala pa bang tawag mula sa presinto? Umiling si Noel bilang tugon niya sa tanong ko. Nang mga oras na yon, ay wala akong kaalam-alam na nasa panganib na pala si Ato. Nahuli siya ng pinuno ng mga holdapper at binaril. Kaya nakatanggap kami ng balita mula sa kasamahan naming pulis na nasa ospital na raw si Ato at nag-aagaw buhay. Nagkatinginan kami ni Noel at bumakas sa mukha namin ang labis na pag-aalala. Wala kaming inaksayang oras. Sakay ng owner-type jeep ay agad kaming nagtungo sa ospital. Sa emergency room kami dumiretso. Saktong nakasalubong namin ang mga nurse at isang doktor. Habang tulak ng mga ito ang stretcher na kinahihigaan ni Ato, nakabuka ang kanyang bibig habang hawak nito ang dibdib na may tama ng baril. Sa dami ng dugong nawala sa kanya, malabo nang makaligtas pa siya. Hinawakan ko ang stretcher para pigilan ang pagtulak ng mga nurse. Teka, sandali lang. Umalma kagad ang dalawang babaeng nurse. Galit silang nagsabi na paraanin sila dahil kailangan ng agarang lunas ng pasyenteng si Ato. Agad kong ipinakita sa kanila ang wallet kong merong tsapa at ID bilang simbolo ng pagkapulis ko. Pulis ako, nurse. Kailangan ko lang siya makausap. Humarang ang doktor at sinabi nitong wala raw siyang pakialam kahit pulis pa ako. Nag-aagaw buhay na raw ang pasyente at mas kailangang gamutin. Saka na lang daw ako magtanong. Ngunit batay sa pagkakasuri ko sa tama ni Ato sa kanyang dibdib, wala na itong pag-asang makaligtas pa. Kaya naman, nakipaghilahan ako sa mga nurse at tinabig ko ang kamay ng doktor. Si Noel naman ang humarang sa mga ito para makausap ko ng maayos si Ato. Kahit na ano pa ang gawin nyo, hindi na magtatagal ang buhay ng taong to. Kaya wag na kayong magmatigas. Mas importanteng makausap ko siya. Hindi nakapagsalita ang doktor, kaya agad ko nang kinausap si Ato. Ato, si Emil to. Ato! Hindi na halos ako marinig ni Ato. Idagdag pa ang muling pagsasalita ng doktor para pigilan ako. Sinabi ng doktor na hindi na kayang magsalita ng pasyente dahil malubha raw ang tama nito. Pero mas nanaig ang kagustuhan kong malaman kung saan nagkukuta ang mga holdapper. Hindi ko na sana papansinin ang makulit na doktor, pero dahil sa ingay nito, hindi ko naiintindihan ang sinasabi ni Ato. Kaya naman, binunot ko ang baril at itinutok ko yun sa mukha ng doktor. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagsasalita mo, pasasabugin ko ang bibig mo. Biglang namutla ang doktor habang nakatingin siya sa dulo ng baril ko. Pwede ba? Huwag kang makialam. Trabahong pulis to. Naramdaman ko ang kamay ni Noel sa braso ko. Pilit niyang ibinababa ang kamay ko habang nakatutok pa rin ang baril sa mukha ng doktor. Pare, doktor yan, pare. Sasabit tayo dyan. Konting lamig lang. Ang kulit eh. Doktor siya. Dapat alam niya na hindi na mabubuhay ang taong to. Kailangan ko malaman ang kumpletong detalye ng lugar ng pinagkukutaan ng taong bumaril sa kanya. Oo na, pare. Ibaba mo ng baril mo. Saka ko lang ibinalik ang baril sa bewang ko at muli kong binalingan si Ato. Ato, pasensya ka na. Ato, naririnig mo ba ako? Kinalog ko ang pisngi nito at pilit ko siyang pinakausap. Nakadilat ang kanyang mga mata at naghahabol ng hininga. Ikinulong ko sa palad ko ang mukha niya at inilapit ko ang tenga ko sa bibig niya. Ato, makinig ka. Saan ko sila matatagpuan? Nang marinig ni Ato ang boses ko, hinawakan niya ang kamay ko at tinawag niya ang pangalan ko. Nang sandaling yon,
Galit ang nararamdaman ko sa mga taong bumaril sa impormante ko. Ako to, Ato. Magsalita ka, Ato. Magsalita ka. Saan ang hideout nila? Ato, magsalita ka. Ituro mo sa amin kung saan sila nagtatago. Ato, saan ang hideout nyo? Sabihin mo. Inilapit ni Ato ang kanyang bibig sa tenga ko. Malinaw ko narinig ang address kung saan naroon ang pinagtataguan ng pinuno ng mga holdapper. Nakilala ko sa pangalang Rex ang taong bumaril sa aking impormante. Si Rex ay isang dating pulis. Ahol siya at naging leader ng mga holdapper. Kasunod ang paghugot ng malalim na hininga ni Ato, bumagsak ang kanyang kamay at nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan kong inilayo sa kanya ang mukha ko. Nang mapagtanto kong patay na siya, dala ng labis na galit, sinuntok ko ng malakas ang pader. Ang hayop na Rex na yun! Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Nangilid ang luha ko nang tumingin ako kay Noel. Masakit para sa akin ang mawalan ng mahusay na asset. At hindi lang siya basta asset, para ko na rin siyang kapatid at malalim na rin ang aming pinagsamaan. Inasikaso muna namin ang bangkay ni Ato bago kami kumuha ng arrest warrant para kay Rex. Pagsapit ng gabi, pinuntahan namin ang lugar na pinag-ukutaan ng mga holdapper. Kasama ko ang mga tauhan ko at si Noel. Humantong kami sa isang abandonadong ospital na matatagpuan sa gitna ng gubat. Maingat kaming sumandal sa pader at pinakiramdaman ang galaw ng mga kalaban sa loob hanggang sumapit kami sa tapat ng bintanang bakal. Naririnig ko ang boses ni Rex habang kausap nito ang kanyang mga tauhan. Sinabi nito na ang kalahating halaga ng perang kinita nila ay mapupunta kay Rosas dahil ito raw ang nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Nang marinig ko yon, ay napasulyap ako kay Noel. Pamilyar sa amin ang tinatawag nilang Rosas. Pare, sino ba talaga ang Rosas na yan? Bakit madalas siyang binabanggit ng mga kriminal na inuhuli natin? Malalaman din natin kung sino si Rosas, pare. Pipigain ko si Rex para mahuli ko kung sino ang pinakapinuno nila. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya kay Ato. Ikinasa ko ang baril ko. Hudyat ko yon para umatake. Agad akong pumasok sa pintuan at itinutok ko sa kanila ang baril ko. Pulis! Walang kikilos na masama! Hindi ko na hinintay na makipagsabayan sila sa akin ng putok ng baril. Nang makita ko silang gumalaw para humugot ng baril, dalawang magkakasunod na putok ang ginawa ko. Tinamaan ko ng bala ang dalawang lalaking nakaupo sa bangkong kahoy. Bumagsak ang mga ito sa lamesa. Nang makita kong papuputokan ako ng baril ni Rex, nagtago ako sa likod ng pader. Pumalit sa pag-atake si Noel. Tatlong magkakasunod na putok ng baril ang pinakawala nito. Lahat ng yun tumama sa katawan ng isang tauhan ni Rex na humarang sa aming daan. Pare, si Rex tumatakas! Nang sundan ko ng tingin ang tinitignan ni Noel, nakita ko si Rex na tumakbo palayo, dala ang isang bag ng pera. Hinabol ko siya habang walang tigil ako sa pagpapaputok ng baril. Iniwan ko ang mga tauhan ko habang nakikipagsabayan sila sa mga tauhan ni Rex. Subuko ka na! Kundi, papatayin kita! Hindi ako pinatapos ni Rex na magsalita. Agad siyang nagpaputok ng baril. Mabuti na lang at nakapagtago agad ako. 2 bala ang tumama sa pader na pinagkukublian ko. Sa pagganti ko ng putok, dumapa ako sa sementadong saig at naunahan ko ng putok ng baril si Rex. Hindi kagad ito nakagalaw at nanatiling nakabitin sa ere ang baril nito.
Sige, subukan mong bapatok ng baril, hayop ka. Kundi, pamamahayan ng bala ang ulo mo. Ngumisi si Rex para itago ang takot sa akin. Nanginginig ang kanyang tuhod habang bagya ang paghinga. Sinabi nito na kahit sumuko siya ay papatayin ko pa rin siya dahil daw sa ginawa niya sa impormante kong si Ato. Hindi ako pumapatay ng walang laban, hayop ka. Kaya huwag kang mag-alala. Mabubuhay ka kung ibababa mo ang baril mo. Sumigaw ito at sinabing handa siyang makipagsabayan sa akin dahil kilala raw niya ako. Hindi raw ako bumubuhay ng kriminal. Pinaputukan niya ako, ngunit nakaiwas ako. Pero nabitiwan ko ang baril ko. Inakala niya na tinamaan niya ako ng bala, kaya nagkunwari akong may tama sa katawan. Dumaing ako para mas kapani-paniwala. Nakangisi siyang lumapit sa akin habang nakatutok ang kanyang baril. Tinawag niya akong Sarge at sinabi niyang bukas daw ay malalagay sa pahayagan ang pangalan ko. Hindi raw buhay, kundi isa na raw malamig na bangkay ng isang bayaning pulis. Palihim kong hinawakan ng maigpit ang baril kong nasa ilalim ng aking hita. Habang nakaporma akong nakadapa at hindi gumagalaw, nang maramdaman kong malapit na si Rex sa kinaroroonan ko, mabilis akong gumulong sa sahig. Hindi siya nakagalaw dahil naitutok ko na agad sa kanya ang hawak kong baril. Bigla siyang namutla dahil sa labis na gulat. Bitiwan mo ang baril mo. Kung ayaw mong butasin ko ng bala ang noo mo. Pinapangako ko sa'yo, hindi kita papatayin. Sabihin mo lang sa akin kung sino si Rosas. Imbis na matakot, tinawag pa akong ulol ni Rex. Sinabi nito na buhay nilang kapalit sa oras na may makaalam sa totoong pagkatao ni Rosas. Hindi ko rin daw gugustuing makilala si Rosas dahil isusumpa ko raw ang araw na yon sa oras na makita ko ang pinuno nila. Hindi ako natatakot. Ubus na ang takot ko. Kaya sabihin mo sa akin kung sino si Rosas. Sumagot ito at sinabing mag-unahan na lang daw kami sa pagkalabit ng gatilyo ng aming baril dahil wala raw siyang balak magpahuli ng buhay sa akin. Nang mapagtanto ko na hindi siya nagbibiro, naging alisto ang mga mata ko. Wala ka ng bala, kaya wag mo na subukan lumaban. Kilala mo ko, Rex. Hindi ako pauuna sa'yo. Ang hirap sa'yo, hindi ka nagbibilang ng mga patok mo. Nang aasar na tumawa ito at hindi siya naniwala sa akin. Sa halip, sinabi niya sa akin na marunong din daw siyang magbilang, kaya alam niya raw na yun na ang huli ko ring bala. Walang kaalam-alam si Rex na bagong baril ang hawak ko. Sa pagbilang niya ng 3, kinalabit niya ang gatilyo at wala ngang lumabas na bala mula roon. Lumitaw ang malapot na pawis sa noo ni Rex nang mapagtanto nitong tama ang sinabi ko. Sarhento lang kasi ako eh. Kaya hindi mo ko pinaniniwalaan. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino si Rosas. Sabihin man daw niya sa akin kung sino si Rosas, hindi ko rin naman daw siya bubuhayin. Kaya ang mabuti pa raw ay patayin ko na lang siya. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko na talaga siyang tapusin. Ngunit mas nangingibabaw sa loob ko ang buhay nito at alamin kung sino si Rosas. Sa pagkakataong yun, binilangan ko siya. Yun ang palatandaan ng mga tauhan ko kapag papatayin ko na ang isang kriminal. Isa yung ultimatum na magbibigay ng hudyat para wakasan ang buhay nito. 1, 2. Pero dahil hindi pinansin ni Rex ang babala ko,
Pagsambit ko ng tatlo ring magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Bumaon din ang 3 bala sa noo ni Rex. Saktong pagbagsak nito sa sementadong sahig, dumating si Noel kasama ang mga tauhan kong pulis. Gulat na gulat si Noel sa ginawa ko. Nilapitan naming dalawa ang bangkay ni Rex. Nakadilat ang mga mata nito at umaagos pa ang dugo mula sa butas niyang noo. Grabe ka, pare. Tinuluyan mo talaga. Hindi niya ako masisisi. Binigyan ko siya ng ultimatum, pero hindi siya nakinig. Pare, yari ka na naman. Tsak na magkikita na naman kayo ni Lea sa opisina. Malupit ang ginawa mo sa ngayon sa noo ni Rex. 3 bala sa iisang butas lang. Iba ka talaga. Ano yan? Papuri ba? O nang aasar ka? Ngumisi si Noel at inakbayan niya ako. Saka kami lumayo sa bangkay ni Rex at hinayaan ang mga tauhan kong umasikaso sa mga nasawi sa engkwentro. Pagkalipas ng 2 araw, ay ipinatawag ako ni Colonel Madarang dahil meron daw reklamo tungkol sa akin. Nagpaiwan si Noel sa labas ng opisina dahil ako lang daw ang kailangan sa loob. Panigurado, si Lea ang nasa loob ng opisina. Tsak, siya ang nagreklamo sa'yo. Umayo siya sa akin dahil kapag naubos ang pasensya ko, makikita niya talaga ang hinahanap niya. Hala, sige na, pumasok ka na sa loob, pare. Hihintayin na lang kita rito sa labas. Hindi nga nagkamali si Noel sa sinabi niya. Dahil pagpasok ko sa loob ng opisina, si Lea ang nadatnan ko. Namumula siya sa galit habang dinuduro niya ang mukha ko sa harap ni Colonel Madarang. Isang kriminal na pulis ang taong to. Siya ang pumatay kay Ato Santos. Nang pigilan niya ang doktor, nagagamot sana kay Ato. O Emil, anong masasabi mo ngayon sa mga paratang sayo ni Atty. Sandoval? Hindi ko sinagot ang tanong ni Colonel Madarang. Sa halip, lumapit ako kay Lea at sinalubong ko ng tingin ang mga titig niya. Hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo sa akin ni Lea. Kahit saan ako magpunta, palagi siyang nakasunod at nakabantay sa lahat ng mga ginagawa ko. Attorney, ilang tao na ba nakita mong nasa bingit ng kamatayan? Yung bang isang langgam na lang ang hindi pa nakakapirma ay mamamatay na? Hindi ako nagpunta rito para sagutin ang mga tanong mo. Nagpunta ka rito para paratangan ako, hindi ba? Isa kang human rights lawyer. Kaya dapat alam mo rin na karapatan kong ipagtanggol ang sarili ko. Bakit? Targabyado ba kita? Hindi. Pero kung sa tingin mo wala akong human rights dahil isa lamang akong alagad ng batas, gawin mo kung anong nararapat. Hindi yung pupunta ka pa rito para lang talakan ako. Ang lahat ay may karapatang pantao, tandaan mo yan. Kung ganun, ilang tao na ang nakita mo na sa bingit ng kamatayan, ha? Sagutin mo ako! Sa pagkakataong yon, ay hindi ko napigilan ang sarili ko. Pinagtaasan ko siya ng boses dahil nauubos na talaga ang pasensya ko sa kanya. Pero mas mataas ang boses ng dalaga at naningkit ang kanyang mga mata dahil sa labis na galit. Wala kaming pakialam sa mga taong nasa paligid namin. Huwag mo akong sisigawan! Hindi kita sinisigawan. Mahilig kang mambintang pero wala ka namang alam. Sino walang alam? Ikaw! Ikaw! Ikaw ang walang alam sa mga karapatang pantao! Dahil mataas na ang boses namin ni Lea habang nagtatalo, sumabad sa usapan namin si Colonel Madarang. Emil, attorney, baka naman pwedeng pag-usapan natin ng mahinahon yan. Sir, nakakasar na pong isang to. Tinataya ko na nga po ang buhay ko sa tungkulin ko.
may mga ganito pang klaseng tao ang hahamak sa pagkatao ko. Ang buhay mo lang ang mahalaga sa'yo. Bakit? Ang buhay mo, hindi ba mahalaga sa'yo? Emil, sandali lang. Ang hirap po kasi sa mga taong yan, sir. Ang galing magtanong, pero kapag sila na ang tinatanong mo, allergic sumagot. Alam mo, attorney human rights. Ano yun? Sargento Salvage. Oh, tignan niyo po, sir. Nangaasar pa tong babaeng to eh. Dahil sa patuloy na pagtalak ni Leia sa akin, hindi ko napigil ang sarili ko. Itinaas ko ang kamay ko. Akala niya, susuntukin ko siya, pero ang totoo, gusto kong takluban ng palad ang bibig niya dahil naiingayan ako sa kanya. Sige, ituloy mo. Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo. Hindi ako nananakit ng babae. Kapag nagagalit ako, hinahalikan ko. Hindi ka uubra sa akin. Nako, hindi ka lang babae. Eh ano, kung babae ako, ha? Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Tumigil ka na! Dinuro ko sa muka si Leia. Tinabig niya ang kamay ko, kaya napahawak ako sa baril ko. Siguro, wala ka pang nakitang taong nasa bingit ng kamatayan, no? Kaya madali lang sa iyong humusga. Kaya hindi mo rin masagot ang tanong ko. Pero ako, maraming beses na ako nakakita ng mga taong nasa bingit ng kamatayan. At namatay ang karamihan sa kanila. Ang mga taong naghihingalo at nalalagutan ng hininga. Lahat sila. Segundo lang ang itinagal. Humarap ako kay Colonel Madarang para ipaliwanag ang totoong nangyari kay Ato. Sir, sa mga sugat po na tinamo ni Ato, imposible na siya mabuhay pa. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon na makakuha ng impormasyon. Bago siya mamatay, na siyang naging daan para mawasak natin ang pangkat ni Rex. Tungkol naman po kay Rex, binigyan ko siya ng warning, pero hindi siya nakinig. Kaya ba pinatay mo siya? Ginampanan ko lang ang trabaho ko ng mga oras na yun, attorney. May baril siya na anumang oras ay pwede niyang iputok sa akin. Malakas ang kutob ko na gumawa ka lang ng dahilan para patayin siya. Paano mo mapapatunayan ang mga sinasabi mo? Nang mapatay mo si Rex, sa kanang kamay siya may hawak na baril. Gayong kaliwete siya. Sinasabi mo ba nagsisinungaling ako, ha, attorney? Oh, bakit? Di na ba pwedeng ilipat ang baril sa kanan? Huwag ka na magsinungaling. Planado mo ang pagpatay sa mga kriminal. Katibayan yun ng isang summary execution. Dahil nauubos na ang pasensya ko, binunot ko ang baril ko mula sa bewang ko. Itinutok ko yun sa kanya. Ngunit walang bala yun. Bumakas ang takot sa mukha ni Leia. Kailangan kong gawin yun para tigilan niya na ang panggigipit sa akin. Napatayo si Colonel Madarang dahil sa pag-aalala. Ngunit tinignan ko siya para maintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa ko. Kanan ako, pero kaya kong bumaril sa kaliwa. Alam mo ba, attorney, na ang powder burn na nakita sa kanang kamay ni Rex ay katibayang nagpaputok siya ng baril gamit ang kanan niyang kamay. Kaya pagmasdan mo ang kamay ko habang nakatutok ang baril sa'yo. Inilipat ko ang baril sa kaliwang kamay ko upang ipakita sa kanya na totoo ang sinasabi ko. Napasigaw si Leia dahil sa takot. Kaya't lumabas ito ng opisina. Huli na nang mapagtanto kong mali ang ginawa ko. Dahil dun, pinagalitan tuloy ako ni Colonel Madarang. Emil, nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Hindi mo dapat tinakot ng ganun si Leia. Pasensya na po kayo, sir. Nadala ako sa bugso ng damdamin ko eh. Nauubos na po kasi ang pasensya ko sa babaeng yun eh. Palagi na lang akong pinag-iinitan, wala naman akong kasalanan sa kanya.
Ay, nako. Mauubos din ang dugo ko sa'yo. Hala, sige na. Makakaalis ka na at ayusin mo ang problema mo. Hindi maitago sa muka ni Kernel Madarang ang pagkadismaya sa ginawa ko. Nang lumabas ako ng opisina, nadatnan kong naghihintay sa akin si Noel. O pare, ano nangyari? Ayos lang ako, walang problema. Tugon ko kay Noel habang nilalagyan ko ng bala ang baril ko. Teka, bakit walang bala ang baril mo? Ano ba nangyari sa loob? Hindi ko sinagot ang tanong ni Noel dahil may biglang sumampal sa pisngi ko. Nang mag-angat ako ng paningin, nakita ko si Leia. Galit na galit siya sa akin habang dinuduro niya ako sa muka. Teka, ba't mo ako sinampal? Nagtatanong ka palintik ka? Sinampal kita dahil sa ginawa mo sa akin. Tinutukan mo ako ng baril sa mukha. Demo lang yun. Walang bala ang baril ko. Demo? Demonyo ka talaga dahil tinakot mo ako. Marunong ka rin naman palang matakot eh. Hoy, marunong din ako matakot. Pero hindi sa kagaya mo. Huwag mo akong pikunin ha. Isa pa. Wala pang babaeng sumampal sa akin. Ikaw pa lang. Pare, tama na, babae yan. Kahit pa babae siya, di ko siya uurungan. Ah, ganun ha? Itinaas ni Leia ang kanyang kamay para sampalin ulit ako. Pero nahawakan ko agad ang pulsuhan niya. Saka ko siya mabilis na hinalikan. Hindi ko siya binitiwan kahit nagpupumiglas siya. Nang maghiwalay kaming dalawa, sinampal niya ako sa pisngi. Aray! Nakakarami ka na ha? Gusto pa ba ng isa? Bastos ka talaga! Ano? Sige, attorney. Magdemanda ka kung gusto mo. Hihintayin kita. Hindi siya nagsalita. Sa halip, sinubukan niya ulit na sampalin ako. Ngunit sa pagkakataong yon, sinalag ko na ang kanyang kamay. Pero bigla akong natigilan nang mapansin ko ang marka sa kanyang dibdib. Inakala ni Leia na sinisilipan ko siya, kaya sinampal niya ako ng isa pa niyang kamay. Tinamaan niya ulit ako sa pisngi. Bastos! Dahil sa pagwawala ni Leia, mabilis kong hinawakan ang kanyang mga kamay. Pinilit niyang alisin yon, ngunit malakas ako kaysa sa kanya. Saka ko siya tinitigan ng mabuti. Sa oras na dumapo uli ang kamay mo sa mukha ko, hindi lang halik ang matitikman mo. Naiintindihan mo? Biglang bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Leia. Malakas niyang hinila ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawa ko. Saka siya tumalikod at walang imik na umalis. Nang mawala siya sa paningin ko, naalala ko ang tungkol sa markang nakita ko sa kanyang dibdib. Hugis at sulok yon na mayroong 3 nunal sa gitna. Para bang isang simbolo na nakita ko na dati. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita ang simbolong yon. Bagya akong nagulat nang biglang nagsalita si Noel. O ano pare? Natulala ka na dyan ah. Ano? Masarap ba? Oo pare. Matamis pala ang lipstick nun. Sandali. Halika nga. Magkape na muna tayo. Oo, sige pare, ako ang taya. Hindi na kailangan ng asukal nito. Matamis na ang labi ko eh. Puro ka talaga kalokohan eh. Pati ba naman si Leia pinatulan mo? Ang taray eh. O paano? Tara na. Inaya ko si Noel papunta sa karinderya na madalas naming pagkainan. Umorder ako ng 2 tasa ng kape. Nang makaupo kami sa bangko, ay seryoso kaming nag-usap ni Noel. Pare, ano kaya ang buhay na naghihintay sa atin sa baryo ng Alimpurog? Bakit napunta dyan ang usapan? Alam mo naman pare, di ba? Kung anong klaseng lugar ang baryo ng Alimpurog. Aba, maraming kriminal ang nagtatago doon. Kahit saan tayo magpunta, maraming kriminal. Kinuha ko ang dyaryo na nakapatong sa lamesa at inabala ko ang sarili ko sa pagbabasa ng mga balita.
para kahit paano ay makalimutan ko ang tungkol sa marka ni Leia sa dibdib ko. Pare, ano bang binabasa mo dyan? Tingnan mo pare, sikat na naman ang baryo ng Alimpurog dahil sa mga taong pinatay sa lugar na yon. Tignan mo tong isang larawan ng babaeng natagpuan sa tabing kalsada. Anong napapansin mo sa itsura ng pagkamatay niya? Nako, grabe naman. Wakwak ang tiyan at nakaluwa ang kanyang mga bituka, pare. Kaya nga, sinong matinong tao ang gagawa niyan sa isang babae? Di ba? Ibig sabihin, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang taong gumawa niyan sa biktima. Parang alam ko na kung saan papunta ang usapan natin, ha. Balak mo talagang tanggapin ang misyon, pare. May magagawa pa ba tayo para tumanggi? Kasama ito sa sinumpaan nating tungkulin. Basta. Kinakabahan ako sa misyon natin to, pare. Para bang, basta ewan. Ngayon lang ako natakot ng ganito. Isipin mo na lang na gagawin natin to para sa mga tao, pare. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sa halip, isipin mo kung paano natin mapipigilan ang pagkalat ng mga krimen sa lugar natin. Samahan niyo kung sugpuin ang krimen. Napalingon kaming dalawa ni Noel sa pinagmulan ng boses. Napatayo kami at sumaludo kami sa bagong dating na si Colonel Madarang. Sir, kayo pala. Maupo ho kayo. Nauli na ba ako ng dating? Hindi po, sir. Teka, sandali lang po. Ano po bang pag-uusapan natin? Tungkol sa misyon. Alam mo, Emil, ang sunod-sunod na patayan, kidnapping, bank robbery, at pagpatay sa mayamang mga negosyante ay dapat nang matigil. Ano sa palagay mo? Nang hindi ako sumagot sa tanong ni Colonel Madarang, ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag. Emil, malaki ang may tutulong mo sa grupo ko. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Luminga muna sa paligid si Colonel Madarang bago niya sinagot ang tanong ko. Sumama kayong dalawa ni Noel sa akin. Ipapaliwanag ko. Hindi natin pwedeng pag-usapan yan dito. Nararamdaman kong may mga tenga sa paligid natin. Nang maintindihan namin ni Noel ang ibig sabihin ni Colonel Madarang, tumayo kami sa upuan at tahimik kaming umalis sa lugar na yon. Sakay ng owner-type jeep ay bumiyahe kami papunta sa lugar na sinasabi nito. Habang nasa sasakyan kami, ay ipinagpatuloy namin ang pag-uusap ni Colonel Madarang. Samantalang si Noel naman ay tahimik na nagmamaneo ng sasakyan. Marami kasing hindi na nakakaunawa na kung hindi ka papatay, ikaw ang mapapatay. Maras sa mga kriminal. Kailangan maging maras ka rin sa pakikipaglaban sa kanila. Yun ang punto ko. Kailangan ng grupo ko ang katulad mo. Gusto ko ang prinsipyo mo, palaban at walang inuurungan. Dahil hindi magiging madali ang misyong ito. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Ang baryo ng Alimpurog ay isang lugar na mahirap pasukin. Maraming mga pulis ang sumubok na pasukin yon. Ngunit lahat sila ay hindi na nakabalik. Nagkatinginan kami ni Noel. Sa salamin, nasa unahan ng sasakyan. Bumakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Napag-alaman ko na doon nagtatago at tinatawag nilang si Rosas. Kung Rosas, ibig sabihin po, babae? Hindi ako sigurado sa totoong pagkatao ng pinunong ito. Ngunit hawak niya ang lahat ng mga sindikato sa lugar natin. Kung bibilangin ang mga taong pinatay ng mga tauhan niya, aabot na sa bilang na 500. Nang marinig ko yun, bigla akong kinabahan. Tama si Noel. Delikado talaga ang misyon namin. Emil, marami pa ang buhay na pwedeng mawala kapag hindi mo ko tinulungan. Tulungan mo kung sugpuin ang kasamaan. Hulihin natin si Rosas.
Medyo nahihiwagaan po ako sa baryong tinutukoy niyo, sir. Mukhang hindi biro ang mga tauhan ni Rosa sa lugar na yon. Tama ka. Kaya nga bumuo ako ng pangkat na tutugis sa kanilang lahat. Kailangan malaman natin kung sino si Rosas. Bakit po kaming dalawa ni Noel ang napili niyo? Emil, alam ko ang mga record ninyo sa departamento. Ang mga kagaya nyo, ang kailangan ko. Kailangan po saan, sir? May utos buhat sa itaas. Ang utos sa akin, bumuo ng isang special squad. Ang misyon, pasukin ang baryo ng Alimburog. Handa po kami tumulong sa inyo, sir. Tinatanggap ko po ang misyon. Pagkalipas ng kalahating oras na biyahe, narating namin ang isang simpleng kubo na gawa sa kawayan at kugon. Nakatayo yun sa gitna ng fish pond. Napansin kong may 2 lalaking naghihintay sa amin sa target range. Tama lang pala dating natin. Nandito na rin sila. Siya nga pala, Noel, Emil, ang 2 lalaking yon ang mga kasama nyo sa grupong binuo ko. Tatawagin tayong Matangkuago Squad. O siya, tara na. Lapitan natin sila. Tumigil ang 2 lalaki nang lumapit kami. Humarap sila sa amin at bakas sa kanilang muka ang pagtataka. Siya nga pala, mga kasama. Siya si Sargento Emil Rigodon. Kasama niya ang buddy niya na si Noel Ventura. Naunang nakipagkamay sa akin ang lalaking nakajacket ng itim. Nakilala ko siya sa pangalang Epi Miranda, isang sarhentong na destino sa Cebu. Ayon kay Colonel Madarang, sharpshooter din, nakagaya ko si Ipe. Sunod na ipinakilala sa amin ni Noel ay si Sargento Lito Ignacio, na destino siya dati sa Mindanao, pero ngayon ay lumuwas ng Tarlac para sa misyon. Dahil bago lang kami sa kanila, hiniling ni Sargento Ignacio na subukan ang kakayahan ko sa paghawak ng baril. Napangiti naman si Colonel Madarang nang tumingin siya sa akin. Kaya naman, tinanggap ko ang hamon. Agad kong ipinakita ang husay ko sa paggamit ng baril. Nang handa na ako, 3 magkakasunod na putok ng baril ang narinig nila. Pagtingin nila sa shooting target paper, 1 butas lang yun sa gitna. Bakas ang 3 bala ng baril na tumama roon. Kaya naman, walang nakapagsalita sa kanila. Si Colonel Madarang ang agad na nakabawi sa pagkabigla. Siguro naman, pwede na tayo magsimula. Pwede na po, sir. Tara sa opisina. Doon natin pag-usapan ang mga plano. Naunang naglakad si Colonel Madarang. Saka kami sumunod sa kanya. Nagpahuli naman ang 2 naming mga kasama. Habang naglalakad kami, ay inakbayan ako ni Noel dahil sa labis na tuwa. Pare, nakita mo ba ang reaksyon ng mukha nila kanina? Bakit kasi ginalingan mo? Pabira ka, oh. Kailangan yon, pare, para hindi nila isipin na mahina ako. Maya-maya pa ay narating namin ang sementadong bahay na nakatayo sa gitna ng kakawyan. Sa paligid ay merong mga halaman ng orkidyas. Maganda ang lugar at nalaman ko na yun pala ang bahay ni Colonel Madarang. Pagpasok namin sa loob ng opisina, bumungad sa amin ang maraming certificate ni Colonel Madarang. Mga karangalan niyang nakamit habang ginagampanan nito ang kanyang tungkulin. Sige, maupo kayo. Naupo kaming 2 ni Noel sa bangkong nasa harap ng lamesa ni Colonel Madarang. Maya-maya pa ay pumasok na rin ang 2 na sina Epi at Lito. Bukas ay babiyahe na tayo. Papunta sa baryo ng Alimburog. Meron tayong matutuluyang bahay ron. Wala na tayong poproblemahin. Nakahanda na ang lahat ng mga kakailanganin natin.
Saglit na tumigil sa pagsasalita si Colonel Madarang. Hinila niya ang sulong ng lamesa at inilabas nito ang mga larawan, pati na ang mga impormasyon tungkol sa target. Ipauunawa ko sa inyo. Hindi magiging madali ang misyon natin. Ang mga taong huhulihin natin ay mga ahol na sundalo. Karamihan sa kanila dumaan sa matinding training bilang mga scout ranger. Ngunit tiwala naman ako sa mga kakayahan nyo. Ito ay isang paalala lamang. Nakahanda po kami sa kahihinatnan ng misyon, sir. Ang unang misyon, hanapin ang kanang kamay ni Rosas dahil siya magtuturo sa atin sa kinaroroonan ng pinuno nila. Ipinakita ni Colonel Madarang ang mga larawang huwa sa iba't ibang anggulo. Ipinaliwanag din niya ang naging kaso ng kanang kamay ni Rosas na si Tikboy. Pagkatapos namin mag-usap, ay umuwi kami sa bahay para maghanda ng mga dadalhin. Iisang bahay lang ang inuupahan namin ni Noel, kaya alam ko rin na ang pananahimik niya ay dahil sa kanyang pag-aalala. Kaya naman, kinausap ko ulit si Noel. Noel, sigurado ka na bang gusto mong sumama? Wala nang atrasan to, pare. Gusto ko na rin na mahuli si Rosas. Pati na ang mga tauhan niyang pumapatay ng mga inosenteng tao. Tama ka, pare. Bilang pulis, may sinumpaan tayong tungkulin sa batas. Nang hindi kumibo si Noel, napabuntong hininga ko at napako ang tingin ko sa luma kong aparador. Tumayo ako at lumapit ako sa kinaroroonan nito. Binuksan ko ang pinto nito at nakita ko ang lumang kwadradong kahon na gawa sa lawanik o plywood. Binuksan ko yun at tumambad sa paningin ko ang isang lumang medalyon at singsing na may kulay asul na bato sa gitna. Magagamit ko ang mga to. Nararamdaman kong delikado ang misyong kinasasangkutan ko. Kinuha ko sa loob ng kahon ang bilog na medalyon ng San Cristobal. Isinuot ko ito sa hintuturo kong daliri. Bahagyan naman akong nagulat nang marinig ko ang boses ni Noel mula sa likuran ko. Ano ang mga yan, pare? Isinuot ko ulit ang medalyon at ang singsing. Akala ko ba ayaw mo na sa mga yan? Dahil ang sabi mo, walang kapangyarihan ng mga yan. Ewan ko ba, pare. Kagaya mo, nag-aalala rin ako sa misyon natin. Kaya umaasa pa rin ako na baka merong bisa ang medalyon ng San Cristobal. Ano bang proteksyon na tinataglay ng medalyon ng San Cristobal, pare? Ang medalyon ng San Cristobal ay may gabay sa paglalakbay. Pinoprotektahan din ito ang taong may suot ng medalyon laban sa disgrasya sa sasakyan. Meron din itong pangkalahatang proteksyon laban sa masasamang elemento. Hindi ba't may balita na ang medalyon ay kaya magbigay ng proteksyon laban sa mga sandata? Kagaya ng patalim at bala ng baril. Tama ka dyan, pare. Bakit pati ang singsing sinuot mo? Di ba, munti ka nang mamatay dahil sa singsing? Wala naman sigurong masama kung aasa akong may kapangyarihan din to. Hindi nakasagot si Noel. Alam niya na muntik akong mamatay dahil sa maling akala. Iniharang ko ang singsing sa balang tatama sana sa aking katawan. Dahil ang buong akala ko, hindi ako tatablan. Tinamaan ako ng bala sa dibdib at nag-agaw buhay sa ospital. Maya-maya pa ay binalingan ko ulit ang maliit na kahon. Ibabalik ko na sana ang takip nito nang mapansin ko ang nakatiklop na papel sa loob ng kahon. Kinuha ko yon at binuksan. Tumambad sa paningin ko ang isang simbolo at salitang orasyon. Teka, hindi ako maaaring magkamali. Ang hugis at sulok na may tatlong nunal sa gitna ay nakita ko rin sa dibdib ni Leia. Napatingin ako sa mukha ni Noel. Lumapit siya
at tinignan niya ang simbolong nakaguhit sa papel na hawak ko. Binanggit mo si Leia, pare. Anong ibig mo sabihin? Bakit titig na titig ka sa simbolong to? Pare, may ganito si Leia sa dibdib. Ano? Anong ibig mo sabihin, pare? Isang marka ito na hindi ko alam kung anong ibig sabihin at kung ano ang kaugnayan ng papel na to kay Leia. Sigurado ako sa nakita ko, pare. Ibig mo sabihin, konektado si Leia sa mga agimat mo? Paano naman nangyari yun, pare? Hindi ko rin alam eh. Naguguluhan din ako. Bigla kong kinabahan at maraming tanong ang sumagi sa isip ko. Mga hinala na tanging si Leia lamang ang makakasagot. Kapag natapos ang misyon natin, kakausapin ko si Leia tungkol dito. Pagsapit ng gabi, ay hindi ako dinalaw ng antok, kaya naisip kong magsagawa ng ritual. Sinunod ko ang nakatala sa papel. Hindi ko yung ginawa noon, kaya walang bisa ang medalyon nang una ko tong gamitin. Sinimulan ko sa pagsindi ng kulay pulang kandila habang ang usok nito ay hinaplos-saplos ko sa aking mukha. Kasabay ng pabulong na pagbigkas sa orasyon, naramdaman ko ang pag-iinit ng medalyon ko sa aking leeg. Pagkatapos, napalitan yun ng lamig. Nang matapos ako sa ginagawa ko, saka lamang akong nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, ay agad kaming bumiyahe papunta sa baryo ng Alimpurog. 2 oner ang magkasunuran na bumabaybay sa mabatong kalsada. Inabot kami ng gabi sa daan, kaya nakailang palit kami ng gulong. Maya-maya pa ay biglang pumutok ang gulong sa hulihan ng aming sasakyan. Kaya naman, saglit kaming tumigil sa lugar na yon. Pambihira naman, oo. Dito pa talaga tayo nasiraan, pare. Sa lugar na wala man lang bahay na nakatayo. Kapag inaabot ka naman talaga ng kamalasan, oo. Walang pinipiling lugar. Nako, paano na to? Nang bumaba ako ng sasakyan para tignan ng gulong, nakita kong bumaba rin ng owner, sina Kernel Madarang, Ipe at Silito. Lumapit sila sa amin. Ano nangyari, Emil? Pumutok po ang gulong eh. Naku, paano yan? Saan tayo hihingi ng tulong dito? Biglang tumigil sa pagsasalita si Kernel Madarang nang tumingin ito sa unahan ng sasakyan. Diyos ko, anong klaseng nilalang ang mga yan? Lahat kami ay napalingon sa gawi nang tinitignan ni Kernel Madarang. Napaatras kami ng akbang, sabay bunot ng baril at tutok sa mga ito. Sabay-sabay na umangil ang mga ito habang tumutulo pa ang malapot nilang laway. Sir, ano pong klaseng nilalang ang mga yan? Hindi ko rin alam, Emil. Naloko na. Hindi tao mga kalaban natin dito. Magsipaganda kayo! Aswang sila! Aswang gabunan ang tawag sa kanila. Sigurado ko ron. Minsan na silang naikwento sa akin ng lolo Gustin ko. Anong ibig mo sabihin? Ngayon ko lang naintindihan kung bakit walang nakakalabas ng buhay sa lugar na to. Dahil aswang ang mga nilalang na nakatira dito. Ang aswang gabunan ay isang uri ng nilalang na malakas, mabangis at mabilis kumilos. Ang itsura nito ay maskuladong katawan ng isang lalaki. Mabalahibo ang kanilang maitim na balat, makintab yun na parabang binuhusan ng langis, ngunit napakaputi ng buhok nito. Umangin lang sabay-sabay ang mga aswang na gabunan. Para silang mga kidlat sa bilis kumilos. Kaya naman, agad kaming nagpaputok ng baril, pero hindi sila tinamaan. Sa pagkakataong yun, nabaliwala ang pagiging sharpshooter namin. Sir, ano pong gagawin natin? Mauubos kagad ang mga bala natin. Tipirin niyo mabuti ang mga bala. Siguraduhin niyo ang pag-atake. Itinutok namin ang hawak naming mga baril sa paligid. Halos hindi namin makita ang mga kalaban
dahil sa madilim na paligid. Nang makarinig kami ng mga kaluskos mula sa likuran ng sasakyan, sabay-sabay din kaming napalingon sa gawing yon. Kaya nagulat kami sa biglang paglukso ng mga aswang na gabunan papunta sa aming kinaroroonan. Tig-isa kami ng kalaban, kaya't sumiklab ang labanan. Isang malakas na suntok naman ang tumama sa mukha ko mula sa aswang na unang umatake sa akin. Gumanti ako ng sipa sa tadyang ng aswang, pero hindi man lang ito natinag. Sa halip, umatake siya sa akin ng suntok. Tumama yon sa dibdib ko. Tumalsik ako ng pasadsad sa lupa. Tumayo naman ako kagad at pinaputukan ko ng baril ang kalaban ko. Tinamaan ko ito sa pagitan ng kanyang mga mata hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Saka ko nilapitan ang mga kasama ko. Nakipagsabayan ako ng putok ng baril sa mga aswang na gabunan. Lahat sila ay tinamaan ko ng bala sa kanilang katawan. Ngunit bigla kong nabitiwan ang baril nang lumundag sa aking kinaroroonan ang isa pang gabunan na bigla na lamang lumitaw mula sa aking likuran. Kasama ko siyang bumagsak sa lupa. Nagpambuno kaming dalawa ng aswang. Sinalubong ko siya ng suntok na tumama naman sa kanyang leeg. At nagulat ako dahil biglang nagbago ang anyo nito. Bumalik siya sa pagiging tao. Nang hihina itong napaluhod sa lupa. Nagmamakaawa ito na huwag siyang papatayin. Yumuko siya habang magkadaop ang kanyang mga palad. Siya si Tikboy, ang kanang kamay ni Rosas. Sinabi nito na hindi raw niya sinasadya ang pagpatay at paggawa ng masama dahil nasa ilalim daw sila ng kapangyarihan ni Rosas. Sinasabi mo bang kauri mo si Rosas, ha? Tumango si Tikboy at takot na takot siya sa akin. Napatitig siya sa singsing ko. Sinabi niya, ako raw ang nag-iisang sugo na makakapatay kay Rosas. Ngunit bago raw yun, ay hanapin ko ang alay niya. Alay? Sinong tinutukoy mo? Ipinaliwanag ni Tikboy na kung wala raw ang alay, ay hindi ko raw mapapatay si Rosas. Sumuko siya sa akin, ngunit nagulat ako sa ginawa ng mga kasama ko. Pinaulanan nila ng bala si Tikboy. Halos mawasak ang katawan nito dahil sa ginawa nila. Mabilis ko namang hinablot ang mga baril ng mga kasama ko. Bakit ko siya pinatay? Dahil kriminal siya. Ang utos natin ay patayin ng mga kriminal. May sinasabi pa siya sa akin, sir. Hinatulan niyo naman kagad. Sumingit din sa usapan namin si Lito. Ipinaalala niya sa akin kung bakit kami nasa baring yon. Galit na galit ako ng mga sandaling yon. Punong-puno ng panghihinayang ang nararamdaman ko. Ibinalik ko sa kanila ang baril. Muli kong sinulyapan ang bangkay ni Tikboy. Lumapit naman sa akin ang kaibigan kong si Noel. Pare, uminaw ka muna. Di ba? Sanay ka na sa ganitong gawain. Pero iba ngayon, pare. Pagkakataon na sana nating malaman kung sino si Rosas at kung bakit niya ako tinawag na sugo. Lumapit na rin sa akin si Colonel Madarang at hinawakan niya ang balikat ko. Emil, ang order sa atin, wala tayong ititirang buhay. Ang sabi niyo po, huhulihin lang natin siya. Hindi ko alam na ang pangkat na binuo niyo ay parang mga bijilanting pumapatay sa mga taong nagkakasala sa batas. Ganun na nga, Emil. At hindi sila mga tao. Nagulat din ako kanina. Aswang sila, Emil. Kaya mas kailangan natin silang patayin. Pero sinabi niya pong hindi niya sinasadya ang kanyang ginagawa. Napilitan lang siya dahil sa utos ni Rosas. Sinadya man o hindi, nagkasala pa rin siya. At buong akala ko, matapang ka. Matapang kang pumatay. Hindi ba, Emil?
Matapang ako, oo. Ngunit hindi sa taong walang kalaban-laban. Yan ang misyon natin. Huliin at patayin ng mga kriminal. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sige na. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Pare, tara na. Tama si Colonel Madrag. Nakita mo naman, di ba? Muntik tayong mamatay kanina. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod sa kanila. Iniwan namin ang owner ko. Habang bumabiyahe kami, ay magulo pa rin ang isip ko. Hindi ko makalimutan ang mga sinabi sa akin ni Tikboy. Pagkalipas ng 1 oras na biyahe, narating namin ang maliit na presinto. Dumiretso kami sa loob ng opisina at hindi ko na napigilan ang sarili ko na hindi ilabas ang galit ko. Hindi ko pa rin matanggap ang ginawa niyo kay Tikboy. Hindi ko na naiintindihan kung bakit tayo nasa misyong ito. Ano bang problema, Emil? Dinadaga na ba ang dibdib mo? Sir, ang sa akin lang naman po. Paano kung walang kasalanan si Tikboy? Sumingit sa usapan namin si Ipe. Sinabi niyang mahina raw pala ang loob ko. Bakit daw ako pumayag sumama sa misyon namin? Hindi mahina ang loob ko. Naramdaman ko lang kanina na nagsasabi siya ng totoo. Paano niyo natiyak na si Tikboy nga ang nagkasala sa batas? Bulag ka ba, Emil? O nagbubulag-bulagan ka lang? Nasa harapan mo na ang mga katibayan. Ano pa ba ang nirereklamo mo? Sir, ayoko lang po na magsisi tayo sa uli. Hindi pa naman po napapatunayang guilty si Tikboy. Bumatay kami sa mga ebidensya. Kaya wag na natin pagtalunan to. Wala nang magbabago kahit magtalo-talo pa tayo rito. Paano na lang po kung pagkatapos nating patayin ng mga kriminal na nalaman nating nagkamali tayo? Paano yun? Minsan mo nang ginawa ang bagay na yan. Di ba? Alam kong sinadya mong patayin si Rex dahil pinatay niya ang intel mo. Bakit ngayon? Bakit bigla yatang nagbago ang pananaw mo? Dahil nagmakaawa sa akin si Tikboy para buhayin ko siya. At nakita ko na nagsasabi siya ng totoo. Hindi mo rin sigurado kung totoo ang sinasabi niya. Pareho lang din yun. Gampanan mo ang tungkulin mo bilang pulis. Alisin mo sa puso mo ang pagiging pusong mamon mo. Dahil pagdating ng oras, baka yan din ang magpahamak sa'yo. Tandaan mo yan. Hindi na ako nagsalita. Sa halip, inayos ko ang mga gamit ko papunta sa kubong tutuluyan naming dalawa ni Noel. Kahit tapos na ang pag-uusap namin, ay hindi pa rin mawala ang galit sa dibdib ko. Pagkatapos naming mailagay ang mga gamit namin sa lumang aparador, kinausap naman ako ni Noel. Pare, pasensya ka na kanina ha. Kalimutan mo na yun. Ang gumugulo lang sa isip ko ngayon ay kung bakit biglang bumalik sa dating anyo si Tikboy. Nangyari yun nang tamaan ko siya ng suntok. Hindi kaya dahil sa singsing? Yan din ang kutob ko eh. May kakayahan ng singsing na to na ibalik sa dating anyo ang aswang na makakalaban ko. Kung ganun pare, nagkabisa na ang mga agimat mo. Hinawakan ko ang medalyon ng San Cristobal habang tinitignan ko ang singsing sa daliri ko. Saka kami nagpahinga at natulog. Kinabukasan ay inireport namin sa presinto ng Tarlac ang natuklasan namin sa baryo ng Alimpurog. At nangako sila na magpapadala sila ng dagdag na mga pulis. Naging maayos ang unang araw namin sa baryo, pero napansin kong masama ang tingin ng mga tao sa suot kong singsing. Pagkalipas ng 2 araw, sinimulan na namin ang pagpapatrolya sa bawat bahay ng mga taong nakatira doon. Dala namin ang mga larawan ng sinasabing mga tauhan ni Rosas. Maya-maya pa ay saglit kaming nagpahinga sa tapat ng kubong gawa sa tabla. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-uusap ni Noel nang may narinig akong ingay mula
sa loob ng kubo. Pare, bakit? Bigla kasing uminit ang suot kong medalyon nang may narinig akong ingay mula sa loob ng kubong to. Ano? Dahil sa sinabi ko, bumunot kagad ng baril si Noel. Ganon din ako. Saka kami dahan-dahang lumapit sa pinto ng bahay. Ngunit may biglang nagsalita mula sa aming likuran. Anong kailangan nyo? Bakit kayo narito sa inuupahan kong bahay? Nang lingunin namin ang lalaking nagsalita, nagulat kami ni Noel dahil naka-uniforme siya ng pulis. Kasama niya sina Kernel Madarang, si Ipe at si Lito. Pasensya na kayo kung inabala namin ang pagtatrabaho nyo. Naparito kami para ipakilala sa inyong dalawa ang bago nating makakasama. Siya si Sargento Jack Sanchez. Agad kaming sumaludo sa bagong dating na si Jack. Ngumiti siya at nakipagkamay sa aming dalawa ni Noel. Jack na lang ang itawag niyo sa akin. Pareho naman tayo ng ranggo eh. Isa pa, naparito ko para ihatid ang bagong misyon. Ano ka mo? Bagong misyon? Napag-alaman namin na dito dinala ng mga tauhan ni Rosas ang mga biyag mula sa school bus na sinasakyan ng mga bata. Kasama sa mga biyag ang 2 guro at isang abogadang nagngangalang Lea Sandoval. Napatingin ako sa gawi ni Kernel Madarang. Men, ito ang top priority natin. Ang iligtas sa mga bata mula sa mga kamay ng kidnapper. Paano po napasama si Atty. Lea Sandoval sa mga biyag? Bilang abogada ng human rights, tungkulin nilang ituro sa mga bata ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatang pantao. Kaya nadamay siya sa mga biniyag. Kaya mamayang gabi ay lulusog tayo sa kuta ng mga rebeldeng dumukot sa kanila. Nasisigurado kong hindi sila mga rebelde lang, kundi mga aswang nagabunan. Alam ko rin ang tungkol sa bagay na yan. Pagkatapos namin magkasundo, ay umalis kami sa lugar na yon. Naiwan si Jack dahil doon siya nakatira. Ngunit nagtaka ko dahil hindi na nawala ang pag-iinit ng medalyon ko simula pa kanina. Napansin naman ni Noel na para bang balisa ako. Pare, kanina ko pa napapansing hinahawakan mo medalyon mo. May problema ba, pare? Hindi kasi nawawala ang pag-iinit ng medalyon ko eh. Bakit kaya? Sa tingin ko pare, may hindi tama. Anong ibig mo sabihin? Sa kubo kanina ni Jack, nagsimulang uminit to. Teka, anong binabalak mong gawin? Babalik ako sa kubong yun. Parang kakaiba ang nararamdaman ko sa bahay na yun. Hindi ako pumapayag sa plano mo, pare. Paano kung mahuli tayo ni Jack na minamanman natin ang bahay niya? Baka iba ang isipin niya, pare. Kung wala siyang tinatago, walang magiging problema. Dahil ang pag-iinit ng medalyon ay palatandaan na may aswang sa paligid. Dahil sa sinabi ko, ay napabilis ang paglalakad ni Noel. Naging alerto rin ito sa paligid. Kaya naman, inakbayan ko siya. Huwag kang magpapalatang kinakabahan ka. Kalma lang. Tuloy ang plano mamayang gabi. Pagdating namin sa bahay, ay agad akong naganda ng mga sandata. Isinilid ko sa bulsa ko ang papel na merong orasyon. Pagkatapos, ay naghintay kami ng tamang oras para magmatsyag. Madilim ang paligid nang lumabas kami sa bahay. Pero nahuli kami ni Ipe at Lito. Akala ko isusumbong nila kami kay Kernel Madarang. Pero nang sabihin ko sa kanila ang mga napansin ko, ay nakumbinsi ko silang sumama sa amin. Agad kaming nagtungo sa kubo ni Jack. Nakatayo yun sa gitna ng kakauyan. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan. Ngunit nagulat kami sa aming nadatnan.
Nakita naming nag-uusap sina Kernel Madarang at Jack. Kaya naman, agad kaming nagtago sa likod ng puno. Pare, ano kayang pinag-uusapan nila? Pakinggan muna natin pare kung ano ang mga pinag-uusapan nila. Umiinit pa rin ba medalyon mo, pare? Oo, mas tumindi ang pag-iinit. Kaya natitiyak kong hindi ordinaryong tao si Jack. Dahil sa sinabi ko, isa-isang bumulot ng baril ang mga kasama ko. Ngunit natigilan kami nang magsalita si Kernel Madarang. Wala akong ipinakain sa'yo na galing sa masama. Binuhay kita ng bawat butil ng bigas na yung kinakain ay pinagpaguran ko. Hindi ko inintindi ang panganib. Makatupad lang sa tungkulin ko. Tinapalan nila ako ng salapi. Binili nila ako. Pero binigo ko sila at sinabi ko sa kanila na kung sino man ang dudungi sa pangalan ko ay papatayin ko. Bigla kong kinabahan nang dinuro ni Kernel Madarang si Jack. Batay sa pag-uusap ng dalawa, nalaman ko na mag-ama sila. Nagulat din ang mga kasama ko sa kanilang mga natuklasan. Bakit? Bakit ako pa? Bakit ako pa ang napiling mamuno sa special squad? Kung sarili ko palang anak ang huhulihin ko. Hindi pa alam ng mga kasamahan ko ang tungkol sa'yo. Binigo mo ko. Pero papa, hindi ko kailangan ng maraming salapi. Bakit ikaw pa? Bakit kailangan mong dungisan ang aking pangalan? Ikaw na anak ko. At isa rin pulis. Huminaon ka lang, papa. Baka atakihin ka. Alagaan mo ang puso mo. Hindi ka na bata. Matanda ka na. Huwag kang magkunwaring nag-aalala sa akin. Ang ipinagtataka ko, paano ka napunta sa ganyang gawain? Nagtataka pa. Simple lang naman po ang dahilan ko eh. Tignan mo nga ang sarili mo. Ang tagal-tagal nyo na sa serbisyo, papa. Pero hindi ka pa rin umaasenso. Tumigil ka! Papa, pakinggan nyo po ang sinasabi ko. Ginawa ko lang ito dahil sa inyo. Dahil baka mo sa akin, ang ialay ang kaluluwa mo sa demonyo. Ikaw ang may gawa nun. At hindi yun dahil sa akin. Dahil nga po sa inyo, papa. Alam nyo, papa, ayoko pong tumandang kagaya nyo na ang inaasahan ay kakarampot na kita lamang sa pagpupulis. Ang gusto ko po ay marangyang buhay. Malakas na kapangyarihan para magkamal ako ng limpak-limpak na salapi. Ganyan ba mga tinuro ko sa'yo? Ang mabuti pa sumuko ka na, anak. Pakawalan mo na sila Leia at ang mga bata. Wala silang kasalanan. Gumawa ka pa ng kwento para lamang maloko mo kami lahat. Nang marinig ko yun, ay bigla akong kinabahan. Pinaikot kami ni Jack. Sinubukan niyang kunin ang loob namin para maisama kami sa mga plano niya. Mas lalo akong nag-alala nang mula sa likod ng kubo, lumabas ang mga aswang na gabunan. Kasama si Leia na kinuha mula sa loob ng kubo. Nakagapos ang kanyang mga kamay at may busal sa bibig. Akma na sanang tatayo ako para lapitan sila. Ngunit pinigilan ako ni Noel. Kaya muli naming narinig ang mga pinag-uusapan ng mag-ama. Hindi ko po pakakawala ng alay ko. Dahil siya ang buhay ko. Siya ang kukumpleto sa kapangyarihan ko. Kailangan ko ang dugo niya para malaya na ako sa mambabarang na nagtraidor sa akin. Anong sinabi mo? Hindi niyo po ba nakikita? Sila ang mga kampon ko. Ang lahat ng mga tao rito aswang na rin kagaya ko. At yun din ang mangyayari sa mga tauhan niyo, papa. Nasisiraan ka na ng ulo.
Baliw ka na, Jack. Hindi ako makakapayag na magkaroon ako ng isang anak na kampo ng demonyo. Pwes, hulihin niyo po ako kung kaya niyo, Papa. Idinapa ni Jack ang kanyang mga braso na para bang naghahamon. Dala ng bugso ng damdamin, magkakasunod na suntok ang tumama sa mukha ni Jack mula sa galit na galit niyang ama. Pumutok ang labi ni Jack, ngunit hindi ito natinag, pero may luhang pumatak sa mga mata nito. Ang hirap po sa inyo. Masyado kayong straight. Diretso ang lipad. Kaya yan. Pobreng pulis pa rin kayo hanggang ngayon. Mababa ang ambisyon. Sabihin nyo nga po sa akin, Papa, yumaman na ba kayo sa mga medalyang isinabit sa inyo? Oo, isa kang bayani. Isang bayaning gutom. Muling naulit ang pananakit ni Kernel Madarang sa kanyang anak. Sabay tutok ng baril dito. Natigilan si Jack. Maging kaming apat na nagtatago sa likod ng puno ay nagulat din sa ginawa ni Kernel Madarang. Hindi kita binuhay para sirain ang pangalan ko. Papa, hindi lang naman po ako ang naging ganito. Marami ang kagaya kong mga pulis na masama. Pinagsisisihan ko na naging anak kita. Hayop ka. Papa, intindihin niyo naman ako. Ginagawa ko to hindi lang para sa akin, kundi para sa atin, at higit sa lahat para sa inyo. Ako lang ang nag-iisa niyong anak. Ako lang. Paano kung nagkasakit kayo? Paano kung may mangyari sa inyo? Patanda na kayo eh. Anong gusto niyo gawin ko? Sa liit ng sweldo ko. Anong gagawin ko kapag nagkasakit kayo? Kaya ginagawa ko to. Ako lang ang pwede magpagamot sa inyo. Ako lang ang pwede mag-aruga sa inyo. Hindi ko matatanggap ang mga katwiran mo. Intindihin niyo ako, Papa. Minahal kita, anak. At masakit para sa akin na marinig ko mga bagay na yan sa'yo. Hindi ko matatanggap na ikaw si Rosas. Mabilis na binawi ni Kernel Madarang ang pagkakatutok niya ng baril sa kanyang anak. Itinutok niya yon sa kanyang sentido. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa paligid. Kasunod ng pagbagsak ni Kernel Madarang sa lupa habang nakadilat ang mga mata at umaagos ang sariwang dugo mula sa nabutas nitong sentido. Tila nabingi kami sa katahimikan. Hindi ko na malayang pumatak ang mga luha ko sa mga mata. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Jack nang lapitan nito ang wala ng buhay na katawan ng kanyang amang, si Kernel Madarang. Papa! Papa, bakit? Bakit mo ginawa yung Papa? Sa pagsigaw nito ng malakas habang umiiyak, nagbago ang kanyang anyo. Naging aswang gabunan si Jack. Walang makapagsalita sa aming apat dahil sa labis na pagkabigla. Mas nanlaki ang mga mata namin nang biglang kinagat ni Jack ang leeg ni Kernel Madarang. Dala ng bugso ng damdamin, pinaulanan ko siya ng bala. Sumugod na rin ang mga kasama ko. Nagkagulo ang mga alagad nito. Si Leia naman ay itinago ng 2 aswang na gabunan sa likod ng malaking bato. Mga hayop kayo! Protektahan niyo ang alay ko! Tumingin sa akin si Jack. Binitiwan nito ang kanyang ama at umatake siya sa akin ng suntok. Tinamaan ako sa dibdib. Bumagsak akong pasadsad sa lupa. Inalalayan ako ni Noel para tumayo. Sa kanya hinarap ang mga alagad ni Jack. Noel! Iligtas mo si Leia! Bilisan mo! Agad na sumunod sa akin si Noel, habang si Nalito at Ipi naman ay abala
sa pagpapaputok ng baril sa mga alagad ni Jack. Matagal ko nang alam na ikaw ang pumatay sa mga tauhan ko. Palihim kitang sinusundan dahil alam kong nasa iyo ang matagal ko nang hinahanap. Wala akong pakialam kung anong hinahanap mong demonyo ka. Walang puwang na mabuhay ka sa mundo. Ang dapat sa'yo, mamatay! Ang tagtarin ng pinong-pino! Iniangat ko ang kamay kong may hawak ng baril. Saka ko pinaputukan si Jack. Ngunit naiwasan niya ang mga bala ko at mabilis siyang nakalapit sa akin. Sinakal niya ako. Umangat ang mga paa ko sa lupa. Kinuha niya ang baril sa kamay ko. Sa kanya ko binaril sa dibdib. Bumagsak ako at napaluhod sa lupa. Ngunit nagulat ako. Hindi tumalab ang bala sa dibdib ko. Palatandaan yun na pinrotektahan ako ng medalyon ko. Nagkunwari ako may tama ng baril. Kaya nang lumapit sa akin si Jack, sinalubong ko siya ng sipa sa muka. Inagaw ko ang baril sa kanya at pinaputukan ko siya. Tinamaan ko siya sa leeg. Ngunit humilom lang yon at lumabas ang bala mula sa sugat nito. Anak ng putya, ano nangyayari? Hindi mo ako mapapatay. Walang makakapatay sa akin. Paano nangyari to? Paano hindi ka tinatablan ng bala? Samantalang kaya nitong patay ng mga tauhan mo. Dahil mas agad ako sa mga alagad ko. Tapos ka na ba? Pues, ako naman ngayon. Mabilis siyang tumayo at inatake niya ako ng suntok sa dibdib. Kasunod ng magkakasunod na sipa na tumama naman sa aking sikmura. Bumagsak ako, ngunit agad akong nakabangon. Mataas akong tumalon para itutok sa ulo niya ang baril, pero naunahan niya ako ng kalmot sa dibdib. Napaigik ako sa labis na sakit. Hindi ako tinatablan ng bala ng baril, ngunit kaya akong sugatan ng kalmot ng aswang. Kaya nalaman kong yun ang kahinaan ng medalyon. Kaya iniwasan ko ang bawat kalmot niya sa akin. Inulit ko ang pagpapaputok ng baril sa noo ng aswang. 3 beses yon. Ngunit kagaya na nangyari kanina, hindi pa rin ito tinablan. Maya-maya pa sumigaw si Leia. Nakaligtas na ito at kasama niya ang 3 kong kasama. Naubos na rin nila ang mga alagad ni Jack. Hindi mo kayang patayin si Jack dahil ako ang buhay niya. Tumigil ka, Leia. Hindi ko hahayaan na malaman niya ang kahinaan ko. Emil, ako ang kahinaan niya dahil nasa akin ang simbolo niya bilang aswang. Ang papel na nasa iyo ay merong simbolo na kagaya ng marka ko sa dibdib. Yun ang papatay sa kanya. Hindi! Tumigil ka! Manahimik ka, Leia! Hindi ko kagad naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Leia. Pero nang maalala ko ang marka nito sa dibdib at ang papel na nasa bulsa ko, dali-dali akong tumakbo sa kinaroroonan ni Leia. Hinawakan ko siya sa tagkabilaan niyang balikat. Kailangan mong itapal ang papel sa dibdib ko, sa mismong marka. Saka mo ko suntukin gamit ang singsing mo. Bilisan mo! Pero masasaktan ka. Gawin mo na! Nakahanda ako! Bilisan mo! Nang lumingon ako sa gawin ni Jack, ay nakikipaglaban na ito sa mga kasama ko. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Sinira niya ang kanyang damit. Humiga siya sa lupa. Isinuksok ko muna ang baril ko sa bewang ko. Saka ko itinaklob ang papel sa kanyang marka sa dibdib. Pagkatapos ay iniangat ko ang kamao ko na may suot na singsing. Patawarin mo ko, Leia, sa gagawin ko. Gawin mo ang nararapat. Dahil kapag napatay mo siya, para mo na rin akong tinulungan. Walang pagdadalawang isip na malakas kong sinuntok ang dibdib ni Leia. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Jack dahil ito ang labis na nasaktan. Si Leia naman ay agad nawalan ng malay. Nalaman ko na konektado sila sa isa't isa.
Hinubad ko ang jacket ko at itinaklob ko yon sa katawan ng dalaga. Saka ko hinarap si Jack. Nakaluhod siya sa lupa habang nangihina. Hindi! Hindi maaari! Hindi mo ako matatalo! Nagkakamali ka. Dahil natalo na kita. 5 magkakasunod na suntok ang tumama sa katawan ng aswang na si Jack. Bumalik siya sa pagiging tao. Sumuka siya ng dugo at mas lalong nanghina. Para bang naglaho ang kanyang kapangyarihan nang mawalan ng malay si Leia. Pare, gawin mo na! Kung ano nararapat sa kanya, bilisan mo na! Itinutok ng mga kasama ko ang kanilang baril sa nakaluhod na si Jack. Tumayo rin ako at lumayo sa kanya. Binunot ko ang baril ko mula sa bewang. Kasunod ng pagpapaulan namin ng bala sa katawan nito, bumagsak si Jack sa tabi ni Kernel Madarang. Habang naghihingalo ito, yumakap siya sa katawan ng kanyang ama. Pare, sunugin natin ang mga katawan ng mga aswang gabunan. Si Kernel Madarang ang ititira natin. Paano si Leia? Ipapagamot ko siya. Nawalan lang siya ng malay dahil sa malakas na suntok ko. Agad kong nilapitan si Leia at binuhat para dalhin sa bahay. Naiwan naman sina Noel at ang mga kasama namin para mag-asikaso sa mga bangkay ng aswang. Pagkatapos, dinala nila ang katawan ni Kernel Madarang sa presinto namin. Nalaman ko, nakasabay ng pagkamatay ng pinuno nilang si Rosas, ay naglaho rin ang hawa ng aswang sa mga taong naroroon. Dahil bahagi pala ng ritual na itim na karunungan ang bumalot sa pagkatao ng mga tao sa baryong yon. Inuutusan sila ni Rosas para gumawa ng kasamaan. Yun daw ang paraan upang madagdagan ang lakas nito. Nalaman ko rin sa albularyong gumamot kay Leia na ang dalaga ay alay para sa aswang na si Jack dahil sa kanya nakatanim ang simbolo ng pagkaaswang ni Jack. Nang mamatay ang pinuno, nawala na rin ang markang yon sa dibdib ni Leia. Pagkalipas ng 2 araw at naayos namin ang lahat, nagkamalay na si Leia. Kumusta na ang pakiramdam mo, Leia? Ayos na ang pakiramdam ko. Anong nangyari? Patay na ba si Jack? Oo, napatay namin siya dahil sa'yo. Ano ba nangyari? Paano ka napasok sa ganung gulo? Anak ako ng isang mambabarang na nagbigay ng kakayahan kay Jack na gumawa ng aswang na gabunan. Tinakot niya si tatay, kaya gumawa siya ng paraan para hindi ako magamit ni Jack laban sa kanya. Para hindi ako masaktan, inilipat niya sa akin ng tanda. Isang simbolo na kapag sinaktan ako ni Jack, ay siya rin na masasaktan. Ako naging kasangkapan upang mapatay si Jack. Nasaan ang tatay mo? Pinatay siya ni Jack upang walang makaalam sa totoong pagkatao niya. Nalaman ko na siya ang pumatay kay tatay nang binihag niya ako kasama ang mga bata. Kung ganun, nasaan ang mga batang kasama mo? Ikinulong sila sa kubo ni Jack. May silid sa ilalim nun, kaya tulungan niyo sila. Kawawa naman ang mga bata. Nang pumasok sa loob ng kwarto si Noel, narinig niya ang mga sinabi ni Leia. Agad siyang umalis para iligtas ang mga biyag na naiwan sa ilalim ng silid ng kubo. Isinama niya sina Lito at Tipe. Siya nga pala, Leia. Paano mo nalaman na ako may hawak ng papel na may orasyon? Dahil sa singsing na suot mo, si tatay ang may-ari niyan. Kaya nalaman ko rin na ikaw ang anak ni Mang Romano, ang kaibigan ni tatay. Hindi mo ba alam na si Jack din ang pumatay sa ama mo? Ano sabi mo? Hinanap ni Jack ang papel na may orasyon dahil gusto niyong putulin ang ugnayan namin dalawa para hindi ako magamit laban sa kanya.
Kapag sinunog niya ang orasyon, mawawala ng bisa ang marka ko. Nandigan si Mang Romano, kaya pinatay niya ito. Diyos ko, wala akong kaalam-alam na matagal na palang nasa paligid ko si Jack. Pasensya ka na kung naging masama ako sa noon. Ginawa ko lang yon para makuha ang atensyon ko. Para may dahilan din ako na malaman ang mga lakad mo. Kinausap mo na lang sana ako. Hindi ka na sana muntik mapahamak at nakulong sa kubo ni Jack. Plano ko yon para bigyan ng hustisya ang nangyari kay tatay. Kung magkaugnay kayo ni Jack, bakit siya lang ang namatay? Yun ang bisa ng papel. Si Jack lang ang mamamatay. Kasama yon sa ginawang ritual ni tatay. Nang malaman ko na magkakaroon kayo ng misyon sa lugar na to, gumawa rin ako ng paraan para makapasok sa baryong to. Dahil alam kong hindi mo mapapatay si Jack nang wala ako. Ginawa mo lahat ng to para mabigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ng tatay mo. Oo, pero bukod doon, gusto ko rin iligtas ang mga tao rito mula sa hawa ng aswang. Maging ang mga batang binihag nila. Nang maintindihan ko ang mga sinabi ni Leia, naging maayos na ang pakikitungo namin sa isa't isa. Nailigtas din ang mga bata at naibalik sa kanilang pamilya. Ipinagpatuloy namin ang lihim na organisasyong pumupuksa sa mga kriminal na lumalabag sa batas. Naibalik din namin ang katahimikan sa baryo ng Alimpurog. Magmula noon ay wala nang krimeng naganap sa lugar na yon. Hindi man namin nakasama si Kernel Madarang, ay naging bahagi rin siya ng aming tagumpay. Napatunayan ko sa lahat na hindi lahat ng pulis ay masama. Meron pa ring tapat sa kanilang serbisyo at naninindigan para sa prinsipyo. Ang batuta ng katarungan ay hindi dapat gamitin sa pang-aabuso. Sa halip, gamitin ito sa paghampas ng katotohanan sa mga kriminal na naliligaw ng landas. Dahil kapag ang tagapagtanggol ang siyang nang-aapi, sino pa ang magtatanggol sa bayan? Ang uniforme ay dangal, hindi pantakip sa kasalanan. Ang baril ay ginagamit sa pagprotekta sa mga tao at hindi dapat gamitin sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Dahil ang pagiging mabuting ehemplo ng pulis ay habang buhay na karangalan hanggang sa dangal ng ating pamilya. Palaging tatandaan na ang hihiram ng kapangyarihan sa hari ng kadiliman ay kamatayan lamang ang magiging resulta. Dahil kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Dahil ang Diyos ay palaging nagbabantay sa atin upang tayo ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at sana ay may natutunan kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga kwento. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.